Ayan. So, ulitin ko lang po, teachers. Kapag gumawa ng video po sa YouTube po, gamit po sa HTML, open lang po tayo ng YouTube. And then, for example, ito po ang video na kukunin natin. Ayan po, para po makagawin kami ganyan sa particular students po, click lang po natin yung share, then embed, then copy po yung link, and then po dito po kay Genyo, click lang po natin yung add resource. Ayan po. Tapos po, punta po tayo kay website. And then po, dito po kay HTML editor. Click lang po natin yung create. And then ito po sa create po, for example, pre-synchronous activity. Ayan po. Click po natin itong HTML, edit HTML source. Ayan po. Ito po yung mag-a-appear doon. After that po, i-paste lang po natin. And then, click po natin itong word wrap. Dapat po wala po yung check yan sa view. Ayan po. And then, just click update po. And then, save na po natin siya. So, kay student po, magiging ito po yung makikita nila. Ayan po. So, wala po siyang magiging ads po na lalabas sa part po ni student po. Another thing po, use po ni HTML naman, for example po, galing na link po sa Google Drive po. So, open lang po tayo ng Google Drive. Ayan po. For example po yung video nyo, kasi sometimes po, kapag ang gagamitin natin is si web link, hindi po siya inaalaw po ni Genyo. So, pwede po natin gamitin po si HTML po. So, ganito po. Ayan, open lang po natin yung video. Ayan. And then po, ito po 3 dots. Kunin lang po natin yung link. Ayan po. And then ito po, ay important po siya kasi sometimes can edit po yung mga may copy ng link. Dapat po naka-viewer lang po siya. And then i-copy na po natin. And then babalik po tayo kay Genyo. Same process po, add resource. And then website. Then HTML editor. So, dito po, for example, pre-synchronous na siya. Halimbawa po, pwede rin po siya teachers more than one video yung gusto niyo po ipanood sa mga bata. Type nyo lang po dito sa box mismo, video number 1. And then po, i-click nyo po itong arrow na to. Then, i-highlight nyo po itong video number 1 na word. Ito po, teachers, yung insert or edit link, i-click nyo lang po yan. Then, i-paste nyo po yung link. Then, yung sa target po, pili kayo open link in same window or open link into window. Kayo po bahala. Dito sa title po, kahit hindi na pong galawin niya. Itong dalawa lang po. Then, insert. Tapos po, for example, may video number po kayo. Ayan po, galing pa rin po sa link, sa drive, for example. Ayan. For example, ito po. Kukunin nyo lang din po yung link niya. Ayan, copy link lang po. Tapos, balik po kayo kay Genyo. Same process pa rin po. I-highlight nyo po itong word na video number 2. And then, i-click nyo po ito. Insert link. Tapos, i-paste nyo po yung URL. And then, in same window po. And then, insert. And then, pag okay na po, i-save nyo lang po siya. Ganito po yung makikita ng students. Ayan po. Ayan. Pag kinilig na po yung word of video number 1, ayan, hindi po siya maano. Pag ganun po, pwede po wag po siya na yung ibang video po kasi pag galing sa drive, ayaw niya po na naka-same window. So, ang
Option po natin yan kapag na-experience ko po na ganyan, balik po kayo sa add resource, or kaya, wait lang po, balik po ako. Ito po, i-edit na lang po. Ayan. Ang gawin nyo po, ito, alisin nyo po. For example, yung video, dahil ayaw nga po, gumana na sa video na nasa C, po siya na window, video 1. Same process po, copy, highlight, and then insert video. Ayan po. Instead po na open linking same window, ang i-click po open linking yung window. Tapos po insert. Try po natin. Ayan. Preview lang po natin. Ayan na po. Ma-open po ang bagong window, tapos po, dyan na po siya. Kaso, kaya po ganyan, kasi po incognito po ako dito sa desktop po kasi Sir Hans. Ayan po. So, another thing po na magagamit natin si Genio or si HTML is, for example po sa classroom, di ba po yung mga summative assessment, gusto po ilalagay din po siya dito sa Genio po. Di ba? For example po, yung summative assessment ninyo, nasa Google Classroom po siya, pero ipapasok niyo po siya sa Genio. So, ako po, ganito po yung ginawa ko sa grade 8. Ito po. Papakita ko muna sa inyo, tapos tignan niyo po kung paano yung nangyayari po, and tutulong ko later kung paano po siya ginawa. Wait lang po, naka-hide pa po pala siya. Sa grade 5 na lang po, yung summative assessment po, ayan. So, dito lang po din sa gilid, sa baba, nasa last po yung summative assessment. First, summative assessment week 1. Si bata po, ang may kita niya, ito po. Si student po, for example, Isla, i-click niya po yung section niya lang po. Paano po, Sir Marvin, sumilon ako, pero ang pinili ko Isla. Since hindi ka po kasali sa Google Classroom ng Isla, hindi ka po magkakaroon ng access. So, kailangan po si student, i-click niya lang talaga is yung sa classroom na lang po. So, kapag pinili ko yan, halimbawa Isla, dito na po agad siya sa assignment. Na nilagay ko sa Google Classroom. Hindi na po natin kailangan si bata sabihan na, okay, login into your Google Classroom and then open there, or yung instruction natin sa Genio is sabihin lang natin na open or do the assignment, first quarter summative assessment week 1, math 5 in your Google Classroom. Dito po hindi na po ganon. Directly na po, ang gagawin natin is yung si bata, i-click na lang yung link from Genio na section niya, manag-redirect na po siya sa Google Classroom po. Tapos tayo, teacher, halimbawa, mag-check na rin po, pwede rin po, for example, check na muna yun sa sumilon. Ayan. Kapag tinrin po po yun, pag mag-check ka na po, pwede na po dito din agad. Hindi ka na po pupunta isa-isa sa Google Classroom ng mga bata para po tumingin po nung, or mag-check po nung output. So, paano na po siya ginawa? Ganito po. Sa Google Classroom, una po muna step is maggagawa tayo ng assignment sa Google Classroom. So, hindi po ako gagawa teacher sa, let's say for example, po, ito, meron na ako na-create assignment dito sa Google Classroom ng mga, for example, ayan po, sa summative assessment po. Ang gagawin ko po, para malagay ko siya dun sa Genio, i-click ko lang po ito, yung pinaka-assignment, para mag-open po siya. And then yung instruction po. Then ito pong link, ika-copy ko po. Copy ko lang po yan. And then punta po kayo kay Genio. Ayan po. Tapos, add resource po. Still HTML pa rin po. Kaya ginawa ko sa video 1, video 2 kanina. Website, HTML, and then, for example, summative assessment. Ayan po. Pwede kayo maglagay ng instruction dito. Click.
your section. Ayan pa, for example po. Click your section. And then, halimbawa po, ano section ito? Ayan po. For example, ito Mactan. Type ko po. Mactan Island. And then, click nyo po itong arrow. Then, highlight po itong Mactan Island. Then, ito po ulit. Yung katabi po yung sa second layer po, third layer po pala, sorry. Yung pangatlo pong icon, kung hindi nyo po nakikita, ito po, yung insert or edit link. Click nyo po dyan. And then, i-paste nyo po yung URL. Then, dito po sa target, ayan, ako po i-suggest na yung new window po. Kasi kapag sometimes po same window, hindi po siya, nire-refuse po siya ni Jen. And then, insert. Tapos po, balik ka, punta po sa Google Classroom ulit. Halimbawa, dito naman po kayo 5 Isla de Gigantes. I-copy mo lang dito yung link nung ginawa mo po na assignment. Ayan po. I-click mo lang po yan. I-copy mo yung link and then type mo po Isla de Gigantes. And then, i-highlight nyo lang po ulit. And then ito, insert or edit link. I-paste po si URL. And then, try po natin si, sa same window naman po para makita nyo rin po dito. And then, insert. Then po, save. Ano po siya makikita ni student? Ayan po. Si student po, pagka kinig niya yung summative assessment, ayan, kapag Mactan po siya, may access po siya sa classroom ng Mactan kasi enroll po siya doon, dito po siya mapupunta. Kapag naman po Isla de Gigantes po siya, ayan, access po siya sa Isla de Gigantes. Ito po yung same window, ayaw nyo lalabas lang. Kaso yan lang po sinasabi ko, nire-refuse po ni Jenyo. Kaya mas maganda po na open in new window po yung pipiliin po natin. Para hindi po siya magkaka-problem. So yun po yung sa HTML. May question po ba? Ayan. Sige po, teachers, may question po ba? Or nag-gets naman po kung paano po. So, applicable po siya sa mga nasa Google Classroom. For example po, may post-synchronous ka po sa Google Classroom. Para po sa Jenyo course po, hindi isa-isa na ilalagay mo summative assessment for Isla, summative assessment for Mactan po. Nasa isang, lang po siya, nasa isang feature po ni Jenyo. Yes, Teacher Jessica? Hello po, sir. Sir, paano po pag halimbawa, kinlik ng ibang estudyante yung ibang section? Ma-open kaya nila yung iba? Ayun po. Sige po, thank you po. Kagaya po ng sabi ko po, halimbawa ako Siargao ako, ang pinili ko po is Cagayan, magkakaroon lang ng student access denied. Bakit po? Hindi po kasi ako member ng classroom ng grade 6 Cagayan. Sa grade 6 Siargao lang po yung pwede ko po i-open. Ayun. Nasa ito po ba? Apa, sir. Salamat. So, actually po, teachers, ito po, for example naman po, yung mga teachers na gumagamit ng Google Form for the post-synchronous activity, pwede po siyang ganun po yung gagamitin natin. So, paano po? Ayan. So, okay, so for example po, kung pwede lang po yung Google Form ninyo, ayan po. Open lang po si Google Form. And then dito po, teacher, ang concern po kasi dito, for example, sinama-sama po si Google Form. When
Weblink po yung ginamit ko. Ang tendency po, lahat ng data magsasagot dito, for example, sa quiz na to na naka-Google Form, kapag i-record ni teacher, hindi separated per section. Unless po, naka-assign siya sa Google Classroom. Kung ilalagay niyo po siya sa Google Classroom, same process lang din po sa tinuro ko kanina. Kung ikakopy niyo lang po yung assignment, yung link po ng assignment, tapos ipe-paste nyo lang po siya doon using HTML. Pero kung ayaw nyo naman po, or kung hindi po pwede na i-post yung asynchronous activities sa Google Classroom, kailangan talaga naka-Genio, I suggest po, i-duplicate nyo to, itong Google form na to, and then ika-copy, re-rename nyo po siya. For example, ayan, make a copy. For example, post with one ShareGraph. Ayan, duplicate nyo lang po. And then, ika-copy nyo po yung link na to. Ayan. And then po, pupunta po kayo kay Genio. Same process pa rin po. Add resource, web link, HTML, and then for example, post synchronous. Ayan. And then, bawa po, same instruction po, click your section. Ayan. Tapos po, halimbawa, ShareGraph. Highlight nyo lang po ulit. And then, ipe-paste nyo lang po yung URL nun. And then, open in new window. And then, insert. Tapos po, for example, naka-go copy, naka-make a copy ng mga kayo. Ayan, for example, this one is for Cagayan. Ka-copy nyo lang po yung link. And then, ipo-post nyo lang po dito. I-add nyo lang din po, Cagayan. And then, same process po. Then, insert. And then, isa-save nyo lang po. So, si bata po, ang gagawin po niya is, kagaya po kanina, ang i-click niya lang po is yung sa section niya. Ang maganda talaga dito teachers is tayo, yung mga teacher po, para po pag nag-report, kapag ginawa po natin yung scores, yung mga response dito sa form na to, hindi po halo-halo per section, halo-halo buong grade 6 or buong grade 5 po. Separated siya per section. But, unlike kanina po, doon sa summative assessment, na si student, wala siyang access sa ibang section, dito po magkakaroon siya ng access. Kaya po, dapat, since si bata, yung post-synchronous naman po, ginagawa siya online, i-remind po natin sa student, pwede po natin sabihin na, if you're going to click other sections, and then you're going to answer that, your score will be 0. Kasi sa level po sa ShareGraph, wala sa kasi nga po ang piniling niya is yung nasa Cagayan. Dito po kasi hindi po siya pwede na tatanggalan natin na access si bata since naka-read account po siya. Lahat po sila pagka Google Form, may access po sila dun sa link na nilalagay natin. Kaya dapat, takutin na natin yung bata na kapag nag-quiz ka sa ibang section, nakita ko yung pangalan mo na sa ibang section, easy zero mo yung score mo. But still, tayo teacher, may kita pa rin po natin yung score niya. Yun nga lang, may hirapan tayo kasi nasa ibang section po yung score niya. Ayun po. So, yan po yung list po na page 3. So, nakuha po ba yung sa Google Form po? Kaya ko pala. So, ayan. So, I hope so po. So, yun ang process po. Yes, Ma'am Zenny po. Sir Marvin, question ko lang, kapag ginanon natin yung post-synchronous, hindi na tayo makakapaglagay ng password. Kung ano po yung mismo format po na sa form po ninyo, ano ba, may password po. May password pa rin po. Kaya pa rin. Sir,
Thank you po. Bali dito po sa co-synchronous po, unahin po dapat gagawin yung form. But since meron naman ako mga ready talaga ng form, di ba po? Yun na lang po, ang gagawin po, make a copy, tapos lalagay niyo na lang po yung title ng file name or yung form na nag-use sa section po na yun. Halimbawa, grade 6 Siargao, grade 6 Cagayan, grade 6 kami po. Para i-click lang po yung specific na section po. Yun lang po, ulitin ko lang po, ang magiging concern lang po doon is si bata po, pwede na po mabuksan or pwede po siya mag-take sa ibang section. Pero nasa sa atin yung teacher kung paano natin sa control para i-click lang po nila sa section po. Okay po? May other question pa po ba sa HTML? Ayan po. So kung gusto niyo pa-avoid na si bata hindi po siya makakapag-answer sa ibang section, siguro po pwedeng ilagay niya lang din po yung Google Form sa classroom muna, and then, tsaka po siya ilalagay sa GND. Kagaya po nung diniscuss ko kanina dun sa video 1, video 2. Ganun po siya. Okay na po, pictures. Ayan, sige po. Next po tayo. Ayan. So next po is Google Form. So, ayun na nga po yung sa pag-link po ng Google Form. Ganun po using HTML. Yung dalawa po kasi options natin. If you're going to use HTML or you simply link lang po. Pag you simply link lang po, just add resource, website, then web link, and then alisin po ito. Ayan, iba po kasi hindi siya na-open dahil hindi po naalis itong HTTP. And then, tsaka po natin siya i-paste. That's for example, post synchronous. Ayan po. And then, save. And then, paano po i-itsura na kay student? Ayan, ganyan lang po. Yung regular po. Ayan. Kaso, once again po, para sa mga kakapasok lang po, pag ito po yung process na pipiliin nyo, medyo may hirapan po tayo mag-record. Kasi sa isang form, rambol-rambol po yung pangalan ng mga bata. Kung may 3 sections na po, sama-sama po yung pangalan ng mga bata. Unlike po, kung yung kagaya kanina, na HTML po, hiwa-hiwalay po yung score ng mga bata. Yun nga lang po, magiging matrabaho siya kasi mag-make a copy pa po tayo ng 3 times. Depende po kung ilan yung section na hawak po natin. Ayan po. Next po, how to use forum for submission. Ito po, si forum, pwede po natin siya gamitin for submission of pre-synchronous activity. So, pwede po siyang iset na hindi po makikita ni students yung sagot ng bawat isa or makikita yung sagot ng bawat isa. So, bigyan ko po kayo ng example. Dito po sa akin, ayan, sa Math 5 ko po, ayan. For example po, yung focus question ko po. Ito po, si student, i-click lang po nila yung word ng focus question. Ayan, and then makikita na po nila yung focus question dyan. Ito pong setup na to is, makikita po nila yung sagot ng bawat isa. So kapag si student po, inopen niya na itong focus question, possible po na makita niya yung sagot ng classmate niya. Meron din pwede naman po, ayan po. Pwede din naman po na hindi po siya makikita. Ayan. For example po dito, sa grade 8, ayan po. May seat work kami dito. Ayan. So may 2 questions po ako dito. Si student po, hindi po nila makikita yung mga sagot ng bawat isa. Ayan po, nakalagay po, pending approval. So, ibig sabihin, kung gusto ko po makita lang ng students yung sagot ng classmates sila, i-approve ko pa po ito. Pero kapag, paano mo naman po, sir, mag-check yung sagot ng mga students mo? So, dito lang po, click lang po natin yung Manage Forum. Ayan, tapos sa question number 1, ulitin ko lang po ito po, tayong teachers lang po, yung view na po natin to.
manage forum. And then i-click lang po natin itong parang settings icon, itong manage. Ayan po, para makita po natin yung sagot na mga student po natin. Halimbawa kay Lozada, ayan po, ito po yung sagot niya po. Ayan, ito po yung view ni teacher. Pero pag view ni student, kapag kinilik niyo question number 1, wala po siyang makikita sagot ng classmate niya po. Ang makikita niya lang po is yung sagot niya lang. So, paano po siya ginagawa? Ayan po. Add resource lang po. And then, learning activities. And then po, forum. So for example po, ayan. For example, pre-synchronous activity. Ayan. Yan po yung title natin, for example, pre-synchronous activity. Tapos dito po sa topic title, pwede po yan ulit, pre-synchronous. Ayan po. Tapos, halimbawa po, Sir Marvin, gusto ko dyan sila magpapasa ng file. It's either, ano po siya, picture or document. So, wala po kayong ilalagay dito sa topic, post. Wala po kayong ilalagay dyan. Gagawin niyo po, kiklik niyo na po yung save. Eh, may tatlong section na pong hawak. I-click niyo lang po yung preview. Tapos dun sa form na ginawa niyo, sa forum rather, and then po, mag-add po kayo ng new topic. Okay po? So, gawin niyo po, add kayo ng new topic. Halimbawa, ito, Siargao. Ayan po. I-click niyo lang po, save. Ayan. Tapos, add another topic. Cagayan. I-click niyo lang po yung save. And then, add new topic. Camiguin. I-click niyo lang po yung new topic. Tapos po, ang instruction po na ibibigay natin kay student, kung Siargao ka, yung file mo, ipapasa mo dito sa Siargao. Kung Camiguin ka, ipapasa mo dito sa Camiguin. Kung Cagayan ka, ipapasa mo dito sa Cagayan. Kapag pre-synchronous activity, for example, kung bookwork lang siya, gusto mo na makita yung picture ng bookwork po ng mga bata, pwede po, yan po yung gagamitin natin. So, ang po ginagamit ko lang siya for formative assessment lang po. Yung pre-synchronous, pati SIPWORK po. Pwede, ulitin ko lang po pwede dito magpasa ng file, yung, for example, documents, pwede rin pong picture, pwede rin naman pong text style, yung magiging response po ni student. So, ang nangyayari lang po dito, separated na po sila per section. Pero, nasa iisang part lang po sila ng Genio course po natin. Nag-gets po, teachers? Ayan, may question po ba sa forum? Teachers? Ayan, okay naman po. So, ayun po, ako personally nagagamit ko po siya sa pre-synchronous activity, sa book activity po, tsaka sa focus question. So, pwede nyo po siya i-separate per section yung response po ng mga para hindi din po tayo nahihirapan na i-check po yung mga output po nila. Next po. Ayan. Ito po, Google Genio Assignment naman po. So, si Genio Assignment po, ginagamit po din po siya. Kung ayaw niyo naman po si forum, pwede rin po si Genio Assignment. Halimbawa po, sa book activity, gusto mo lang po si student, magpapasa lang po siya ng picture ng book activity niya. So, ang gagawin niyo lang po, i-click niyo add resource, and then learning activities, and then assignment. And then po dito, yung title lang, for example, pre-synchronous. Ayan, for example. Ito po, for example, 10 points po siya. Ang passing score is 5. So, 5/10. And then dito na po yung description. Halimbawa po,
paste here readable picture of your book activity. Ayan po. Halimbawa po, page 13. Ayan. So, dito po pwede kayong mag-click ng text response para halimbawa po si student may question po siya or may concern po siya, pwede niya i-redirect, ilagay po dyan. And then sa maximum file, dapat po hindi po siya 0. Pwede po, halimbawa kung isang page lang naman siya, at least 2 files po yung pwede niya ilagay. Or bahala po kayo kung gusto niyo po, 13 files, yung maximum na pwede ipasa ng student, pwede naman po. And then just click done. Ayan po, and then save lang po. Sir, paano po namin siya i-check? Pag i-check nyo na po yung pinasa ng student, punta lang po kayo sa workspace, and then sa assignment. Asan yung assignment? Ito po, assignment. Ayan, for example, dito po sa akin, may 46 submissions. Gagawin nyo po, click nyo lang po yung itong more, and then itong mark. Tapos piliin nyo na po, halimbawa, grade 8 generous. Ayan po. So, pagka picture po yung pinasa ni student, i-click nyo lang po ito. Ayan po. May kita nyo na po yung pinasa ni student po. Na picture po. Pero pag documents po yung pinasa ni student, medyo mahirap po. Kaya I-suggest, gamitin po natin si Google, si Genio assignment kapag picture lang po, pag book activity na picture lang po. No need for us to download na. Pero kung gusto nyo pong i-download, pwede pa rin naman po. Ayan po. And then, maalalaman din po natin dito, for example, ito si Domantay, wala pa po siyang sinasubmit. So, makikita rin po natin yung mga students na hindi pa nagsasubmit. Pwede rin po i-flash natin sa classroom during online class or synchronous type, ito para po makita nila kung nakapag-submit na po ba sila or hindi. Para po in a way, mare-remind po sila. So that is assignment po, Genio assignment. Again po, maganda po gamitin si Genio assignment if we're going to collect picture of their book activity po. Ayan po. So, kapag yung ibang section, ayan, pwede na po siya. May question po ba, teachers, kay Genio assignment? Yes po, Ma'am Cherry. Ayan. Sir Marvin, yung doon sa Genio assignment, parang isa lang ba yung ginawa mo na yun na ano? Isa lang siya, tapos automatic masishare na yun doon sa lahat ng section na nandoon, na, kung saan nakashare yung Google, yung course na yun, I mean, yung course? Yes po, Ma'am. Parang ganun. Sige, Sir Marvin. Isang assignment lang po na inilagay sa course, pero pag checkan mo po, separated po per section. Yun yung kagandahan niya compared sa forum. Tama ba? Yes, kasi yung forum kasi sa forum kasi, kapag hindi ka gumawa ng separate per section, as in maghahalo-halo lahat ng ipapasa nila. Tama? Yes po, Ma'am. Okay. Sige. Thank you, Sir Marvin. Yun lang yung gusto kong i-ano. Thank you. So, other than that po, meron pa po ba? Ayun. So, thank you, Ma'am Cherry. Yun po. Kapag kay Genio assignment po, isang assignment lang gagawin natin. Pero pag kailangan na po natin ng report, separated na po per section. Yan po. So, kung wala na po question, ito po, next po tayo. Ayan. So, dito naman po sa explain part, ayan, paano po ilalagay, Sir Marvin, yung Google slide po. So, kapag Google slide naman po, kasi alam na po natin, di ba kapag PowerPoint or kapag PDF, ang gagawin lang po natin is add resource. Wait lang po pag PDF po muna to. And then click lang po natin si Doc Viewer. And then pili lang tayo. Ayan, so pili lang tayo ng isa dyan. Sorry po Ayan, for example, ito po, PDF. Open lang natin. Ayan. Kung kailangan i-download ng mga bata, i-click po natin to. Kung gusto natin, for example, may bibigay kang worksheet na i-download po nila, o click nyo lang po to para ma-download po nila. Pero kung hindi naman kailangan i-download, huwag na po click. And then save.
Ayan po. Okay, sige, wait lang po. Ayan, so kapag ganyan po, bakit sir hindi siya na-save? Ibig sabihin po is, malaki po yung file, lumagpas po siya sa required. Try nyo po i-click ito. Ayan po. So pag error 503, if I'm not mistaken, ano po yan, according to Sir John Marvin, pinaprocess pa po ni Genyo para po mapaliit yung file, para po magkakasya po siya dyan sa kay Doc po, kay Doc Viewer. So hantayin mo lang po siya dyan. Ayan po. Okay, so thanks sir. So ito po, ayan. So may problem daw po din dito sa ano po, sa file po. So, pero basically ganun lang naman po yung ginagawa po natin, di ba po? Paano po pagka, ito po ang serious na question, kapag Google Slide. So, paano po kapag Google Slide po siya? Wait for a while, maghanap lang po ako ng drive, ng Google Slide ko. Ayan, for example po, teachers, ito po yung Google Slide na i-share ko. Ang gagawin lang po natin is click share. Ayan po. And then, ito po share with Eskwela de Sofia. Ayan po. Dapat po, viewer lang po. Kasi yung ibang teachers po, nangyayari daw po na edit ni student. Dapat po, viewer lang. And then, tsaka po natin i-copy yung link. And then, after that po, balik po tayo kay Genyo. Add resource, web link, ayan po, website rather, ito po, and then web link, alisin po ulit to, dapat po maalis po natin siya. And then ipipaste po natin yung link, and then for example po, explain. Ayan, explain PowerPoint, then save po. Ano po siya kay student? Or even sa atin po pag nag-synchronous class na po tayo. So, ito po yung lalabas pag i-present natin kay student, click, link. Tapos po, pag naka-present po kasi, click lang po natin to. Ayan. Pero pag naka-dual list po tayo teachers, pwede po natin hatiyan, pwede po natin liitan para sa other side, may kita pa rin po natin yung mga students natin. And then, pwede natin i-click yung down dito po sa keyboard po natin para po ma-transfer po siya sa other page po. May question po ba sa slide? Teachers? Ayan. So kasi ito, usually nagagamit naman na po natin siya. So nagkaka-problem na po siguro doon sa iba kasi sa pag-copy po natin ng link, possible po na editor yung naka-assign sa mga bata po. Kaya na-edit po nila yung PowerPoint or yung Google Slide. Ayan. So next part po tayo. Ayan, dito po sa OTAS. Ayan po. Ito OTAS, since nasa module na po natin lahat ng mga posting, ayan, kami po sa grade 8, puro OTAS na po gagawin namin kasi ikakopy lang po natin yung question sa OTAS and then ilalagay natin sa other document para po yun na lang i-upload natin. Hindi na po tayo magpe-paste or magta-type pa po ng mga question unlike sa normal. Kasi available naman na po yung questions sa module po natin. So, paano po siya gagawin? Add resource, learning activities, and then quiz. Ayan po. And then create new quiz. Kung nandito na po kayo kay course po. Ayan. Piliin nyo lang po yung subject nyo. For example, science. And then yung title. For example, post-synchronous activity week 1. Click po yung OTAS. Pag-click nyo po ng OTAS, click nyo po yung next. Una nyo po dapat gagawin is mag-upload po kayo ng file. Let's say, for example, sorry, sir, ayos pakikilaman ito po.
For example, ito po, naka-document po siya. Ayan po. I-click lang po natin yung save. Ayan. So dito po kay OTAS, teachers, pwede lang po siya for multiple choice or fill in the blank. So una po, for example po, fill in the blank. Kasi kay multiple choice, mabilis lang po eh. Halimbawa po, 10 items yan. Click mo lang po yung 10. Tapos kung multiple choice po, A, B, C, D, i-click mo lang po itong 4. Pero kung fill in item, after na po nun, di ba, ulitin ko po. Kapag multiple choice, ilagay niyo lang po yung number of question. On this case, 10 items. And then, ilan po yung options nyo or ilan yung choices. Halimbawa, A, B, C, D. 4 choices po. Kapag A, B sila, 3 lang po. And then, i-click nyo yung next. Kung ang gagamitin nyo po ay multiple choice. Ayan po. And then, after that, ito po yung lalabas. I-click nyo na po yung mga tamang sagot. For example, number 1, B. The rest letter A na. And then next na po. Paano po siya kay student? Wait lang po Ayan. Sir, paano po yung first 10 items, multiple choice. Then yung second part is fill in the blank. So ang gagawin niyo po, ayan. Pwede po kayong mag-add ng new section or add question na lang po. Kahit alin po doon. Pwede po. So, try po muna natin si add new section. Numbers. Halimbawa, 5 items lang to. Fill in the blank. Sir, hindi po alisin itong 2. Hindi po kasi hindi po natin siya maalis. Hayaan nyo lang po siya and then i-click nyo lang instead na next, fill in the blank. After that, dito po mag-type kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. For example po, true or false yun. Pero ang ginamit nyo is OTAS. So number 1 ang sagot is true. Natatakot po kayo, baka si student ang i-type niya, though nasa instruction na use small letters only, ang ginawa pa rin niya is capital si letter T, click nyo na po yung semicolon, and then capital si T, tapos ayan na po. And then, i-highlight nyo lang po ito. Then, convert. Ito color blue po. After that, sa number 2 naman, for example, nasagot 15. Or, i-accept mo din kapag 16. Ito po, kapag meron po more than one possible answer, i-separate nyo lang po yung mga possible answers using semicolon po. So, halimbawa, sa 3, 1.5, or 2. Ayan. Tapos, for example po, 3 items lang po. Ay, 5 na pa yung nalagay ko doon. For example po, dito 5 yung sagot sa number 4. Ayan. Tapos dito sa number 5, for example, 4 yung sagot. Ayan. And then click next. Sa student po, ito po yung makikita po nila. Sa number 1, may blank lang dyan, space for them para makapagsagot. Tapos, ito po yung mga possible answers po. Ayan. Click submit. And then next. Ayan. Tapos po, ayan. Pwede po kayo maglagay ng password and then you can change how long the student can take in duration po ng quiz. And then password. For example, ayan. Usually, ginagawa kong password is password itself. Ayan. And then save. Ito po teachers, yung huwag natin kakalimutan. Attempts allowed, dapat po 1 lang. Bakit po sir? Kapag 3, ibig sabihin si student, 3 times siya pwede magsagot. Ang mararecord mo lang, ang lalabas sa'yo kapag humanap ka na ng score is yung highest grade. Kasi nakalagay dito highest grade. Diba? So dapat po laging 1 lang kasi 1 attempt lang po sila dapat pag post-synchronous. And then save. Ganito po yung itsura niya sa mga bata. Isa pa po sa concern, i-remind po sa students, pag pinag-click yung password, huwag po nila i-click yung enter. Kasi pag kinalik po nila yung enter, ganyan po yung lalabas. Dapat po, type po nila yung password, click po nila yung take quiz. Ayan. So, andito na po yung questions.
Halimbawa po, for example lang, yung questions dito is 1 to 10, multiple choice. Ayan po, si bata pipili lang. And then, yung sa second part na po is fill in the blank. So, dito na po sila mag-type po ng answer. Nakuha po, teacher, si Otas. Ayan po. So, ako medyo sinisipag po tayo. Gusto na natin copy-paste na lang yung nasa module. Best pong gamitin natin si Otas. Halimbawa po, nahirapan ka gumamit ng form, Google Form, or complicated para sa'yo. Pwede po, i-copy mo na lang po yung questions ng asynchronous yung sa part po ng module. Ilagay mo po siya sa separate na file. Tapos gamitin mo na po si Otas. Okay po? So, ayan. So, sir, paano po kung matching type? Pwede pa rin po yun, teachers. Halimbawa, matching type yun nandun. Sa documents mo po, nakalagay pa rin po matching type. Pero yung sagot po ni student, susulat ka po dun sa fill in the blank. So, ganun po rin. Pwede po yung ibang feature, ibang type of quiz or ng questions, yung gagamitin pa rin po natin. Basta po nasa documents po yun, ang gagawin na lang po nila kung hindi po multiple choice, ita-type lang po nila yung answer. Kung matching type yan, type nila yung letter ng correct answer. Halimbawa, A, yung number 1, A, yung number 2, E, yung number 3, F. Pwede po gano'n. Kasi po, yung questions naman po, nakaayos pa rin po siya sa documents po na i-upload po natin. So, ayun po. Ako, personally, kami sa grade 8 nila Ma'am Jelay, ayan, gagamitin po namin yung OTAS para aalisin lang po namin yung asynchronous sa module para po less less work na po para sa. So ayun po yung sa. Yes, Ma'am Cherry. Hello, Sir Marvin. Gusto ko lang malaman, parang wala bang magiging problema kung halimbawa ang ginawa ko kasi, dahil hindi ko alam na pwede yung ganyan, no? Kasi baguhan lang ako sa kay Sir as illiterate ako pagdating sa Genyo. Hindi ba makakaapekto yun? Ang ginawa ko kasi, gumawa muna ako ng quiz, as in nag-create ako ng quiz, tapos yung quiz, yun yung ipinasok ko dun sa Wala bang yun? Same lang yun? Yes po, Ma'am, same lang po yun. Pero actually, personally, ganun din po yung ginagawa ko. Sa workspace po muna ako, doon po ako gumagawa ng quiz. And then kapag mag-add resource na po ako, kiniklik ko na lang po na yung quiz po doon. Wala po siyang difference kahit na nag-direct ka gumawa sa course or dun sa workspace na quiz section mismo. Wala po siyang magiging problem. Okay, yeah. Sige, thank you, Sir Marvin. Ayun po. May question pa po ba? Ayun po. So, ako po, sa mga sa akin, kung nahihirapan ka sa Google Form, feeling mo naging mas matrabaho yung Google Form kasi lalagay pa sa Genyo. Tapos mahirap kasi mag-make a copy ka pa para separated yung score. Gamitin na lang po si OTAS. Kasi si OTAS po, pag kinuha mo yung score ng student, separated na po per section. So ganito po, para po sa mga new teachers, ganito po yung magiging result kapag kukuha ka na po sa quiz ng mga bata. Ayan po. Halimbawa, dito po, wala pa po submission, pero same process lang naman po siya. For example, ito po, asynchronous activity last school year. Click nyo lang po yung report. Ayan po. Halimbawa, sa Cagayan. Click nyo lang po, ayan yung Cagayan. And then show report. Ayan, wala na po pala sila kasi nabura na po yung list, yung master list last year sa Cagayan. So, ayan po. Pero same process lang po. I-click mo lang po yung section mo na to. Halimbawa, ito sa Cagayan B. Tapos show report na po. Lalabas na po dyan yung mga bata po. Yung score ng mga bata. Ayan po. Tapos, halimbawa, sir, meron pa po hindi mga nakakapagsagot. For example, dito po. Ayan. Report. Ayan. Teachers. Kasi ito, nasa inyo sa teachers. Show report. Ayan. Pag si bata po, wala pa po silang sagot. Halimbawa, meron ng isang may sagot. Tapos, the rest, wala pa po sagot. Pwede po ang gagawin niyo po dito is, pero po kayo makikita dito, send reminders. Meron ako dito sa grade 6. Ito po, for example, ito. Ayan, meron po nakapagsagot ng isa dito sa Siargao. Ayan, may score na po siya. Ito po, yung mga hindi pa po nakapagsagot. Ayan, click mo lang itong send reminder to all.
pag sinend mo, kinunod ko po yan, automatic lahat ng bata, makaka-receive po sila ng email sa Gmail account nila from Genyo na kailangan nila sagutan itong post-synchronous activity week 1 _ month 6. So, in a way, nakakapag-send pa rin po ng reminder through their Gmail account po. Pero hindi nga lang po siya napopost sa Google Classroom as missing task po. Ayan. So, share ko lang din po pala, sorry, ito po, last na po to. Sa high school po kasi kailangan po namin maglagay po si bata ng screenshot, di ba po, ng score nila sa Google, sa Genyo. Ito, kung nag-take sila sa Genyo quiz, yung score nila po, mag-take sila ng screenshot doon. So, ganito po yung ginawa ko, teachers. Same process po, ginamit ko yung HTML kanina. Ayan po. Ito, halimbawa sa grade 6. Ginawa ko po, meron po ako dito post-synchronous activity. Bago po yung post-synchronous na quiz, nakalagay po dito, answer the quiz entitled first quarter post-synchronous activity _ week 1 in this course. Then take a screenshot of your score and paste it in the Google slide posted in your Google Classroom entitled first quarter post-synchronous week 1 and together with the picture of your solution. So ang gagawin lang ni bata, click this to be directed at your Google Classroom. Halimbawa po, tapos na si bata magsagot dito, na-screenshot na po niya. Ayan po, for example, na-print screen ko na po yan. Pagtapos na po ako, i-click ko lang po ito. Ayan. Tapos, i-click ko itong link na to. Napunta po ako sa Google Classroom ko. Sa Google Classroom ko po, ayan, meron po nakalagay dyan na Google Slide. Ayan po. Pwede ko po siyang, make it sure lang na yung Google Slide na yan, naka-make a copy per student. Ayan po. Control V na lang po. Para po yung sa mga humihingi ng screenshot sa Google Classroom ng result ng quiz sa Genyo, hindi na po sila magsasave ng image. Tapos yung image na yun pa po yung ita-turn in nila. Diba? Dito po, screenshot na lang. May nakaabang na po na Google Slide po. Tapos may instruction pa po ako dito. On the first slide, paste a screenshot of your score in the Genyo quiz. Tapos sa second slide naman po, and then on the second slide, attach a readable picture of your solution. Kasi sa math, kailangan po namin may solution pa po sila kasi kasama siya sa quiz. So, same lang po yung ginamit ko dito, teachers, yung HTML po, yung kagaya ng tinuro ko po sa inyo kanina. So, ayun po siya. Ayan. So, may question or concern pa po ba? Aside po sa mga na-share po na feature, ayan, meron po ba? Ayan. So parang kasi nga po teachers, kasi apat lang po yung naka-open ng camera. Please click raise hand button kung wala namang question. Para alam. Ayan, si Miss Thea, wala. Si Ma'am Zenny, wala. Si Ma'am Laura, wala. Si Ma'am Julie, wala. Si Ma'am Chris, wala. Okay, sige po. So, wala naman akong question. Ayan. So, ayan. Nirecord ko naman po ito para po just in case na may makalimutan tayong part. Ayan. Pwede po mapanood po ulit. So, Ma'am Evelyn.